Unang araw ko pa lang siyang nakasama sa trabaho pero napansin ko na ibang level ang kasipagan niya. Sa totoo lang, marami na rin akong nakasamang helper sa trabaho. May mga helper din naman na masisipag talaga kung utusan mo. Meron din yung may kusang gumalaw at tumulong. At meron din naman yung mga helper na walang kusa or hindi gagalaw or tutulong kung hindi mo sasabihan or uutusan. Pero para sa taong ito, talagang na-impress ako at natutuwa sa kanya. At hindi lang ako ha, maging ang mga original kong kagrupo or kasamahan ay natuwa sa kanya. Nagkaroon kasi kami ng shutdown dito sa project namin. At since kukonti lang kaming mga original na grupo dito, kaya dumating ang grupo nila bilang kahalili or katulong namin sa paggawa sa project na gagawin namin. Ang tawag nga sa grupo nila ay mga shutdowners. Ang grupo nila ay pansamantala lang. Nagtatagal lang sila ng mga 15 to 20 days or hanggang sa matapos lang ang shutdown sa project. Then, pagkatapos, ililipat na naman sila ng company sa ibang project na may shutdown. So, dito, nagkaroon kami ng dalawang area na shutdown project. Kaya nahati kami sa dalawang grupo. Sa grupo ko, hindi ko siya nakasama. Pero araw-araw, napapansin ko na lagi siyang busy, lalo na sa umaga. Minsan, nakikita ko siya sa area namin, nagbubuhat ng mga planking or scaffold. Or minsan, nagtatanong siya sa akin kung meron ba sa grupo ko yung mga hinahanap niyang kailangan nila sa grupo nila. Kaya napansin ko agad ang kasipagan niya. At naging kwentuhan na rin siya ng mga original kong mga kasama na kasamahan niya sa area na natutuwa din sa kanya dahil sa kanyang sipag. So, nauna ngang natapos namin ang project sa area ko, kaya lumipat naman kami sa kabilang area para tumulong. At doon ko nga siya naobserbahang mabuti. Sa unang araw ko nga sa grupo nila, talagang na-impress ako sa kanya. Sa umaga pa lang pagdating sa area, bubuksan niya agad yung toolbox at ilalabas na ang mga gamit. Which is, normally, hindi yan ginagawa ng helper dahil kadalasan kami na mismo ang naghahalungkat or naghahanap ng mga kailangan namin sa toolbox kung gagamitin na namin. Pero sa kanya, ilalabas niya lahat yung mga gamit na alam niyang posibleng gagamitin namin, ihihilera or aayusin niya isa-isa ang mga ito sa tabi na para bang mga paninda ng sidewalk vendor. Which is very helpful din naman on our part kasi pag nag-start na yung trabaho namin, hindi na kami nag-uunahan pa sa toolbox para hanapin yung gagamitin namin, kundi dadamputin na lang namin mula sa pagkakaayos niya. Then after that, sinisigurado din niya na laging okay yung mga fire extinguisher namin bago ilagay sa kanilang mga pwesto. At kung wala pang gagawin, lalo na kapag wala pang working permit, kusa na siyang nagwawalis at naglilinis sa area. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, kusa din siyang tumutulong sa mga kasama niya kahit di naman tinatawag para tumulong siya. At kapag naghihinang naman ako, he's so attentive at laging nakabantay sa tabi. And same goes pag uwian na or tapos na ulit ang trabaho sa hapon or gabi. Mag-uumpisa na yan magliligpit ng mga gamit at maglilinis na rin sa area. So, laging ganyan ang routine niya or ginagawa niya araw-araw nang makasama ko siya. Mind you, marami silang helper dyan na nakasama namin, pero mas na-appreciate ko yung galawan niya. At bukod sa masipag siya, mabait at masaya din siyang kasama sa totoo lang. Lagi nakangiti at madaldal din. Kaya shout out para sa'yo boy, sana hindi ka magbago at sana sooner or later ma-upgrade ka naman na sa posisyon mo dahil you deserve it. At sana mapansin ka din ng company cause you really deserve a recommendation. And hopefully sa next project or next shutdown, makasama ka ulit namin. Para naman sa mga helper gaya niya, magsipag din kayo at subukang matuto ng mga skills sa trabaho kung saan kayo helper na pwede niyong matutunan. Para nang sa ganon, hindi kayo magtagal sa pagiging helper lang at para tumaas na rin yung sahod nyo bilang mga skilled worker na. At panghuli, shout out din sa lahat ng mga skilled worker dyan na nanggaling muna sa pagiging helper na nagsikap matuto hanggang sa maiangat ang kanilang mga sarili bilang mga skilled. Although, nakakalungkot man isipin pero marami din yung mga lumaki ang ulo, naging mayabang at nawalan din ng respeto sa mga taong pinanggalingan ng kaalaman nila or nagturo sa kanila at ganun din sa mga taong ngayon ay nasa ilalim nila noong naging skilled na sila. Yun bang kung umasta ngayon ay parang mga hindi nanggaling sa walang alam at pagiging helper dati. Pero sa kabila niyan, marami din yung mga skilled worker ngayon na nanggaling sa pagiging helper pero nanatiling humble at may respeto pa rin with regards to their position, age at seniority sa trabaho. Kaya for me, a big respect and so proud to work with sa mga ganitong tao. Dahil kapupulutan talaga sila ng aral at inspirasyon para sa mga baguhan at mga helper ngayon na gusto din matuto ng skills sa trabaho. So hanggang dito na lang ulit ang ating short video, pero bago ulit ako magpaalam, shout out muna kina Mr. Kim Rosario, Mr. Christopher Dilla Empedrad,
Mr. John Tabs, Mr. Gerald Singcol, Mr. Randy Takang Floren, at Mr. Eugene De La Paz. Thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa sa kapapanood ng aking mga boring na video. See you next time. Bye!